na may naganap na lubusang pagtalikod sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo, na lubusang nawala ang unang Iglesia ni Cristo. Ituwid mo ang mali. I-correct mo. Welcome sa ating programa, Ituwid Mo ang Mali. Makasama niyong muli ang inyong lingkod, Brother Paul San Pablo Alema. Ang layunin ng ating programa ay constructive criticism. Tutulungan natin ang hindi makatuliko na maituwid ang kanilang maling mga pahayag laban sa simbahang Katoliko. At ang ating itutuwid sa episode na ito ay ang maling turo ng mga huwad na iglesia na natalikod di umano ng lubusan ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Na may naganap na lubusang pagtalikod sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo, na lubusang nawala ang unang Iglesia ni Cristo. Ang lubusang pagtalikod o total apostasy ay ang paraang ginagamit ng huwad na mga iglesia upang kanilang i-justify ang kanilang pagsulpot sa mundong ito. Kung madadaya nila ang mga tao na natalikod di umano ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, ay sundan nila ito sa pagsasabing dahil natalikod na ang iglesia, sila na di umano ang tunay na iglesia sa ating panahon. Ang mga Mormons at ang iba pang mga iglesia na nagtataguyod sa aral na ito ay nagkakaisa sa pagsasabing na talikod ang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoon. Ngunit sa tanong na kung sino ang totoong iglesia sa ating panahon, ay hindi na po sila nagkakaisa sa bandang iyon. So ano ba talaga ang total apostasy? At ano ang kanilang mga pinagbabatayan sa paniniwalang ito? Una, ano ba ang ibig sabihin ng total? Dito sa The Webster's New Compact Dictionary, sa pahina 681, ito po ang nakasaad. Total, Latin, totus, all, constituting a whole, complete, sum. At dito naman sa English-Filipino Dictionary, Ayon sa Diksionaryong Pilipino, pakinggan nyo. Ayon sa Diksionaryong Pilipino, pakinggan nyo. Ayon sa Diksionaryong Pilipino, pakinggan nyo. ito po ang nakasaad sa pahina 1418 at ito po ang ating mababasa. Total, buo o kabuuan, kalahatan, lubos, ganap. So ang ibig sabihin pala ng salitang total ay lubos, buo, o lahat o ganap. Kaya kung ating sasabihin na total apostasy, ang ibig pong sabihin nito ay lubusang pagtalikod o ganap na pagtalikod o pangkalahatan na pagtalikod. At atin pong susuriin ang kanilang mga pinagbabatayan sa banal na kasulatan tungkol sa total
apostasy. At panuurin at pakinggan natin ang pinagsasabi ng mga ministro ni Manalo tungkol dito. Sa Mateo 24, ang talatay 10, ganito ang ating mababasa. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sa isa't isa, at magkakanulo sa isa't isa. Hindi sinabi ng ating Panginoong Kristong lahat. Mabuti basahin natin, balikan natin yung nasabing talata, Mateo 24:10. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Maliwanag daw po, kapatid na Diyo. Ang sabi ng Panginoong Kristo, maraming tatalikod sa pananampalataya. Hindi naman po daw sinabing lahat. Reaksyon po ninyo. Aba, kapatid naman, wala naman tayong doktrina o itinuturo na ang lahat ay tumalikod. Wala naman tayong doktrina o itinuturo na ang lahat ay tumalikod. Wala naman tayong doktrina o itinuturo na ang lahat ay tumalikod. So napakaliwanag po sa sinabi ng mga ministro ng Iglesia ni Manalo na wala pong nakasulat doon sa talatang kanilang pinagbabatayan na ang lahat ay tatalikod. Maliwanag ang nakasaad doon na marami ang tatalikod. Ang salitang marami po ay hindi katumbas ng lahat o lubusan o kabuuan. At gagamit tayo ng isa pang talata sa Biblia upang patunayan na ang salitang marami ay hindi po katumbas ng lahat, lubusan o ganap. Dito sa Juan Kabanata 6, ito po ang ating mababasa dito sa Magandang Balita, Biblia. Mula nooy marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kaniya. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12 at ang isa sa inyo ay dyablo? So napakaliwanag na noong ang ating Panginoong Kristo ay nandito pa sa lupa, ay marami na pong tumalikod. Ngunit hindi po ibig sabihin na nawala ng lubusan o merong lubusang pagtalikod sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang Mateo 24:10 na ginamit ng mga ministro ni Manalo ay hindi po pumabor sa kanilang gusto at hindi po pumanig sa kanilang maling turo na total apostasy o lubusang pagtalikod, dahil sila mismo ay umamin na hindi nga lahat tumalikod. At ito po ay naghatid sa atin na wala pong naganap na lubusang pagtalikod. At ating pakinggan muli ang pinagsasabi ng ministro ni Manalo. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sa isa't isa, at magkakanulo sa isa't isa. Hindi sinabi ng ating Panginoong Kristong lahat. 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 Aba, kapatid naman, wala naman tayong doktrina o itinuturo na ang lahat ay tumalikod. Wala naman tayong doktrina o itinuturo
na ang lahat ay tumalikod. Wala naman tayong doktrina o itinuturo na ang lahat ay tumalikod. So maliwanag pa po sa sikat ng araw, kung hindi lahat ay natalikod, ay ang ibig sabihin lamang nito na wala talagang naganap na total apostasy. Kaya alam naman natin mga kapatid, na kung minsan ang isda ay nahuhuli sa kaniyang sariling bibig, kaya huling-huli sa bibig ng mga ministro sa huwad na iglesia na pinatutuhanan nila na wala ngang naganap na pangkalahatang pagtalikod dahil ang nakasaad sa Biblia, marami ang tatalikod, hindi po katumbas na ang lahat ay natalikod sa tunay na iglesia. Kaya mga kapatid, samahan niyo po kami sa ating sunod na episode, sa ating pagtatalakay sa iba pang mga sitas na kanilang ginamit na minali nila ang pagkaunawa sa mga sitas ng Biblia na kanilang ginamit, halimbawa sa Gawa 20:29 at unang Timoteo Kabanata 4, mga talata 1 hanggang 3. At hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Brother Paul San Pablo Alema, at sana'y pagpalain tayo ng ating dakilang may kapal. God bless po sa inyong lahat. Salamat! Kekapol!